ICTU update po tayo. Dito po sa Division of Olongapo City. Yan po, please remember the date. Remember the date, please. So, kailangan po nating tandaan ang date na yan. Ano po bang date yung sinasabi ko? Ito po, October 1, 2023. Ano po bang meron sa October 1, 2023? So, yan, no? Kita nyo po yung date na yan. October 1. So, yung kulay ng ano ko is may ibang kulay. So, gawin na lang natin black. Yan. So, mapapansin nyo po ito. Yan. October 1, 2023. Tandaan nyo po yan. Ano po bang meron dyan? Ito po, October 1, 2023. Yung Google natin, Google Mail is magiging Outlook na po. So, last Friday po, halos po lahat kaming mga ITO, hindi lang po sa Region 3, kundi sa buong Pilipinas. Tinawagan kami isa-isa ng ICTS para po inform lang sa amin na October 1 daw po is magpapalit na tayo ng mail server. Hindi lang po yan, buong Google po. So, ipapaliwanag ko po sa inyo yan dito. Yan po, automatic switch over to Microsoft Office 365. Ano po bang ibig sabihin yan? Kailangan na po ba nating kalimutan ang Google? Siyempre hindi. Ilang taon po natin kasama ang Google. So may mga tanong tayo sa ating mga isipan. Sana po ay masagot ko sa video na to. Parang ito po ay information campaign na rin. Kasi kailangan kong ipabatid sa ating mga teachers at mga school personnel ang napaka-importanteng movement na ito ng central office. Hindi na po ito bago. Nag-warning na sila dati. Pero ito na po ata ang final. From Google Workplace po, pupunta tayo sa O365. Sabi ko nga sa inyo kanina, itong ano natin, Gmail, ito na po ang magiging default natin, Outlook. Yan. Yan na po. Today po, ang gamit pa natin ito. So hanggang October 1 po, enjoy pa natin si Google. Pero pagdating po na October 1, 2023, automatic switch na po tayo sa Outlook. According to ICTS po. Kami po mga dito or Division Office, Division Information Technology Officer po. Nire-relay lang namin sa inyo, sa mga teachers po, sa mga school personnel, sa mga division personnel. Ano po ba ang mangyari sa October 23? Marami nagtatanong, paano po ba yung ano natin, yung ating Google Drive. Nakita nyo naman, di ba? Yan, Google Drive. So, yan. Alam ko, marami sa atin, yan ang ginagamit. Kahit ako po, napakalaki ng files ko dyan. Pero, ito po ang kasagutan dyan. Pwede nating ma-access pa. Pwede rin po tayong magbura. So, wala pong problema doon. Pero, hindi na po tayo pwede magdagdag. So, paano po yung Google Forms natin? So, palagay ko accessible pa. Accessible pa rin tong ano natin, Google Sheets, Google spreadsheet natin, saka tong Google Slide. So, accessible pa rin po yung mga yan. Pero, baka hindi na po natin madagdagan. Kung mag-update siguro tayo sa mga to, baka makapag-update pa tayo. Pero hindi ko sure kung gaano kalaki ano. Kaya nire-recommend po sa inyo, kung dati po nag-warning na ako na mag-backup na kayo, ngayon po totohanan na to.
Yung mga importanteng files po natin, kailangan na po natin makuha kaagad. Although, sabi naman po ng CEO, ma-access pa rin naman natin 'to. Pero mahirap na pong umasa. Baka nga po biglang mag-lock yan, hindi na natin makuha. Ang maganda po mag-backup na tayo. Bakit nga ba? Opo. Bakit nga ba nag-stop na? Kasi po si Google ay libre lang. Opo. Unlike sa Microsoft, may bayad po 'yan. Kada po account alam ko may bayad 'yan. Last time na update ko naka-country license tayo. So kaya po nanghihinayang ako sa mga teachers natin na hindi gumagamit ng Office 365 account as well as sa mga estudyante natin. Pero hindi ko po kayo masisisi kasi nga po may problema din tayo sa creation ng mga account. Mamaya po pag-uusapan natin 'yan. So, although kahit nanghihinayang po ako, so hindi ko rin po ma-push or hindi ko rin po ma-push talaga. Kahit dito po sa division ko, nahihirapan din po. Kasi nga po, unang-una, kaming mga division, Information Technology Officer o yung kaming mga ITO o dito, ay wala po kaming access para mag-create. Unlike po sa Google, na libre lang po, pinapayagan po kami ng central office na makapag-create. Pero sa Microsoft po, sa account ng Office 365, pag-usapan natin mamaya pagdating natin doon sa slide ko po. So ito po yung screenshot ko. 12.59 petabyte of shared 13.6 petabyte use. So ito po is napaka-alarming na po sa libre. Opo. Ano bang pwede ko naabuso ba? Palagay ko hindi naman. Pero meron siguro mangilan-ngilan based din po sa experience ko. Ang laman po kasi minsan ng Google Drive natin hindi naman po talaga totoong files lang. Buti po sana yung files na napapakinabangan ng mga teacher, meron pong mangilan-ngilan. Hindi ko po nilalahat. Ang laman po ng Google Drive is Korean series, movies. So, yun po ang mga laman. Pero aaminin ko po, sa akin naman, yung Google Drive ko, is hindi naman din lahat files. Karamihan po doon is yung mga shareable application po. Pero mga videos, yes, educational video, nag-store ako doon. Minsan, dinadump ko din yung mga movies, pero dinubura ko naman. Pero may mga ibang kababayan kasi tayo na nakakalimutan nila magbura. Kasi nga po, hindi naman pinagbabawal. Ang masakit po niyan, ngayon, pare-pareho tayong mawawalan na. Kasi nga, nakita nyo po to, 12.9, 12.59, tapos ito na lang po yung allowable natin. Napakalaki po niyan. So, hindi po terabyte na pinag-uusapan natin, petabyte. So, gaano po ba kalaki? Bigyan ko lang po kayo ng idea. So, yung 1,000 terabyte po is 1 petabyte. So, nasa 12 po tayo. Masyado po siya malaki. So, yung shared po natin, paubos na. So, maaari pong pag nagtuloy-tuloy po yan at hindi tayo in-stop ng CEO, malamang po masagad natin yan. Pero hindi ko lang alam bakit ba, alam ko po pag lumagpas dito pwede naman tayo magbayad. So, huwag niyo na pong itanong sa akin bakit hindi na lang magbayad ang DepEd sa Google dahil ito na naman yung kinagisnan ng mga teacher natin na kasama natin nung pandemic kasi po hindi ko rin po kayo masasagot. Ang kailangan ko lang pong gawin ngayon is i-inform po kayo kung ano pong mangyayari sa October 1. Gaano po ba kalaki ang petabyte? Ito lang po. Alam niyo naman po megabyte. So nakuha natin 'yan. Alam din natin gigabyte. Dati kasi 'di ba 500 lang. Tuwang-tuwa na tayo. Kaya nga lang po, lumalaki na po, lumalaki na. Lumalaki na yung data, lumalaki na din yung needs natin. So nandito na tayo. Pero sa po, sa Google Drive natin, buong Pilipinas po ang consumption natin is nandito na po sa petabyte. So we have the million, we have the billion, we have the trillion, and we have the peta. So masyado na po siyang malaki. Kumbaga siguro pwede nating sabihin na pag nagtuloy-tuloy pa 'to,
malulugi na yung Google. Kasi libre lang naman binibigay sa atin, wala naman po tayong bayad. Sa mga educational po, sa mga halimbawa po dito po sa division office natin, meron po tayong allowable na 100 terabyte. So naka-distribute na po 'yan sa mga division, sa mga school dito sa amin. Ang nga lang po is hindi po nila ginagamit. Pero siguro po, baka gamitin na din ngayon. Kasi nga po maglilimit na si Google. Kasi nga po may transition na tayo. So continue po tayo. So ito na, kilala niyo naman yung logo na 'yan. So last year pa lang lahat kami mga dito ini-introduce na namin 'yan, si OneDrive. So sa ayaw natin sa gusto, diyan na tayo kay OneDrive. Although marami po tayong negative comments pa sa OneDrive pero wala naman po tayong magagawa. Isa pa po, kailangan natin pong i-maximize ang pera ng gobyerno para hindi naman po masayang. So, hindi na po ako magsabi ng alam na po natin yan, OneDrive po yan. So, ano po ba yung problema? Sabi natanong sa akin, anong problema ngayon? Di okay lang. Tanggalin nila si Google. Meron naman tayong Office 365. Wala pong problema. Pag alam niyo po yung password ninyo sa Office 365, wala po kayong problema. Sinisigurado po sa inyo yan. Kasi po lahat po yan ma-access natin. Kaya nga lang po, ang problema natin, pag nakalimutan po ninyo or hindi nyo na po alam ang Office 365 account ninyo, pati po yung password nyo, malaki po yung problema natin. Kasi nga po, paano po kayo makaka-receive ng email? Magdi-default na po ang email natin sa Outlook. Paano po kayo makakapag-save ng file? Paano po yung license natin? Sana po lahat ng teacher dito sa Olongapo, o sa Pilipinas, wala na po sanang gumagamit ng pirated. Kasi po, hindi na po uso ang piracy sa DepEd. Dahil ang DepEd nga po is bumili ng license sa Microsoft. Maliban po sa mga bago, ha? Maliban po sa mga bago. Pero kahit po bago, sana po, is wag na po tayong gumamit ng pirated ng Microsoft. So, kasi po, nasa education tayo. So, sa Microsoft lang po ang sinasabi ko sa inyo. Iwasan po natin ang piracy pagdating sa Microsoft. Bakit po? Kung nakalimutan namin yung password namin, hindi reset mo. Total, ikaw naman ang dito namin. Di ba? Ikaw ang aming Division Information Technology Officer. I-reset mo. Magre-request lang kami sa iyo. I-reset mo. Hindi po ganun kadali yon. Matagal na po namin problema mga ITO ang access. Admin access sa sa Office 365. Ito po yon dahil po dito. Kami po ay not limited access lang. Kung ano lang po yung ibinigay sa aming account ng central office, yun lang po ang pwede naming i-reset. So yan, nakalimutan mong password mo, walang problema. Andi dito kami mga division officer, division information technology officer. Tutulungan po namin kayo. Nga lang, siyempre, nasambanggit ko kanina, limited access kami. Lagot na ba? Siyempre, hindi pa naman po. Hindi pa naman. Kasi nga po, meron kaming admin site ng mga division, information technology officer. Ang problema natin, pag ito, this user cannot be found. So wala po kayo sa admin site namin. Wala kayo sa admin, hindi kayo nakalista. Pero although taga Olonga po kayo, o taga Region 3 po kayo, pwede kayong taga Zambales, taga Pampanga, taga Tarlac, taga Aurora. Pero ang problema po, naka-float po wala po kayo sa admin, hindi po nailagay. Na-create po yung Office 365 nyo, hindi po nailagay sa Region 3. O malamang na nasa Region 3, kaya nga po sabi ko sa inyo, pag hindi po namin makita sa aming admin site, 3 to the rescue. Opo, ang problema nga lang po, pag nag-failed, kailangan po mag-request kami sa CO para po ma-resolve nila yung issue. Usually po, ang ginagawa nila dyan, binibigay sa amin, nililipat sa amin. Bawa, Juan de la Cruz, nakalimutan mo password mo, hinanap kita sa aking admin site. Ang problema, hindi kita makita.
Kokontakin ko ngayon ang aking rito. Hindi ka rin makita ng aking rito. Kasi i-re-request namin na ilipat sa admin site namin yung pangalan mo. Doon pa lang namin siya mare-reset. Usually po, pag may request na ganyan, nililipat po ng CO yan. Pero hindi po siya ganun kabilis ha. Kasi po, hindi lang po Olonga po nagre-request. Hindi lang po Region 3 ang nagre-request. Buong Pilipinas po nagre-request. So, may katagalan po. Kahit pa paano. So, sige, proceed tayo. So, kung bago ka naman, di ba? Bago ka. Bagong teacher ka pa lang. Wala ka pang Office 365. Siyempre, hindi ka po makakalapit sa amin para magawan kita kaagad ng account. Pero may solusyon po dyan. Yung OAMF na ginawa po ng Central Office. Ito po yung create, update, and delete. Nga lang po, ang pwede lang po namin gawin dyan, itatype lang po namin yung pangalan ninyo. Tapos, hihintayin po natin kung kailan nila magawa ng account. So, hindi ko po may papangako sa inyong bukas, sa isang linggo, sa isang buwan. So, wala pong ganon kasi po maghihintay lang din po kami. Ang magandang balita, ito po ang sabi ng ICTS. For the whole week, all requests received by 1 p.m. will be processed before noon of the next day. So, madali lang naman. Opo. Pero, check natin. Ayoko kasi magsalita. No? Pero, usually naman, lahat naman ng request ko po, nagagawa naman po agad yon. Pero ang problema po, hindi ko po ma-check to maigi. Hindi ko po may pangako sa inyo kasi wala naman po kami notification na na-create na po yung account. So manual po kaming lahat, kami po mga dito o siguro pati po mga rito, manual po kami. Kailangan po namin i-check yung result kung na-checkin na po namin yon. So hindi ko na ipapaliwanag sa inyo yung process. Pero usually ganun po, manual po kami. So i-request namin yung account nyo. So maghintay tayo ilang oras, ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, ilang buwan. So pag-check po namin yon at nandoon na, yun, dinidisseminate na naman po namin kaagad. Pero hindi ko po may papangako sa inyo. Kasi nga po, siguro ito naka-automatic na to sa CEO. So naka-script na to, niraran na lang nila every week. Parang ganun po. So hindi ko po masigurado sa inyo. Pero ang sinisigurado ko lang po sa inyo, magagawa naman po kayo ng account, yung mga bago. So maghintay lang po tayo. Sabi nga naman, bakit ngayon lang? So Lance, bakit ngayon ka lang ginagawa niyan? Tinataranta mo kami. Natataranta tuloy kami. So wala bang memo na ipapalabas ang central office? Nakausap po namin si Director last week. Sabi niya po, sana meron. Opo. Pero based po kasi doon sa nakausap ko nung Friday, based po doon sa usapan namin, is wala na daw pong ilalabas na memo ang central office. Kasi nga daw po, na-inform na kami February pa or January pa. So tama naman siya. Kasi nga po, dito sa Olonga po, nung February 22, naglabas na rin po ako ng memo tungkol po sa migration ng Office 365. So, nagsabi na rin ako sa inyo, naglagi rin po ako nagpapaalala na mag-backup po tayo. So, yun po, hintayin natin kung ano talagang mangyayari sa October 1. Pero kung ako po sa inyo, wag na po nating hintayin. I-check na po natin kaagad bukas pagkapanood nyo ng video ko. I-check na po agad natin kung na-access nyo pa po ang Office 365 nyo. Then kung wala, sabi ko lang, lahat po kaming dito sa buong Pilipinas, dito sa Region 3 at dito sa Olonga po, handa po kaming tumulong sa inyo. Yun nga lang po, uulitin ko po ulit, huwag nyo po kaming mamadaliin. Kasi nga po, nabanggit ko kanina, manual po ang processing natin dyan. Gusto din po naming lahat kayong magkaroon, kung ganun lang sana siya kadali sa Google Admin, mag-request ka ngayon, pwede kitang gawan ngayon. So, wala tayong problema. Isa pa palang isang problemang nakikita ko. Paano yung mga bago nating teacher? Paano may hirapan na sila ngayon kasi wala na silang pagpasok nila,
ire-request namin. So, siguro isang linggo, che-check namin yung result kung meron na. Kung wala pa, so wait mode sila. Yun pa yung isang iniisip ko. Usually kasi dito naman, every week din, nagpa-process ako ng may mga request, iniipon ko din muna. Kaya nga lang siyempre maliit lang yung division namin kumpara sa buong Pilipinas. So, yun. Ang masasabi ko lang po, 'pag may mga aberya na ganyan, pagpasensyahan niyo na po kami mga dito, kung hindi po namin agad kayo magagawan ng account, lalo na sa Office 365. Matagal na po namin nire-request na magkaroon kami ng admin side, pero hanggang ngayon po ginagawa pa din. Ang promise po kasi ng ICTS dati, siguro huli naming usap mga last 2 years, last 3 years, is ginagawa na po yung admin side. Siguro po matatapos na po yung admin side namin na makakapag-create na rin po kami ng mga account, before October 1. So, update ko po kayo uli kung ano po mga kaganapan sa October 1. Siguro po ito na po yung final na sa atin ng CO. Kaya po maghanda na rin po tayo. So, kung may mga question po kayo, comment lang po sa kayo sa baba. Then at the same time is puwede niyo po akong i-message sa aking FB. Tutulungan ko po kayo basta po kaya namin. Actually, hindi lang po ako, lahat po ng ng ITO sa buong Pilipinas is handa pong tumulong sa inyo, pagdating po sa ganitong panahon. So, yun po, sabi ko nga po sa inyo, 'wag na po nating hintayin October 1. Simulan na po natin mag-backup, i-check na po agad natin ang ating mga account. Maraming salamat po.